yun lang na sinabi na overweight kami sa aming drive sa Alberta kasi umabot kami ng 18,000 sa akin ay 18,830 kilograms, so overweight siya, no? So just to make it safe, click. Morning. Now, if you just want to pull along there, you get back in door 13. The last one, eh? You're going, yeah, backing into 13. Okay. can or not. Can you see that crack on the floor? Yeah. If you line your trailer edge up with that, it'll be fine. So if you want to roll ahead a little bit, just reach the crack, yeah.
will be good. It'll be alright, yeah. Okay guys, nakapag-load na ako. And ito yung aking load. Isang pressure vessel. Parang pang propane yata to. Yeah, tapos ko lang dun sa loob. So i-finalize ko lang tong aking securement. I'm not sure gaano kataas to. Siguro mga 15. So ang dami kong sobra. Wala na akong ibang pwedeng paglagyan ng chain. Not sure here. Lumuwag siya dito. Okay. So yan sa likod. 4. Ayusin ko lang. Pumasok na si Cody, si Dwayne, yung kasama ko. Then nilagyan ko rin siya dito sa ilalim kasi wala siyang pantay na butas dito. Nandito yung butas niya. So nilagyan ko sa ilalim. Dito sa gilid wala ka nang pwedeng paglagyan eh. Yeah, wala ka nang pwedeng paglagyan sa gilid. Parang nakaangat siya ng konti dito. Yeah. Angat siya ng konti dito. Double check ko lang. Bakit masyado siyang angat doon? Hindi talaga siya nakaano. Hindi siya nakasagad. So ang laki ng nilagyan kasi ng damage. Kaya tumaas siya to prevent dito sa itong side na yan. Ito mga 1 feet, mahigit 1 feet din to eh. Itinaas niya yung damage na nilagay. Sana hindi gagalaw, no? Yung gagawin dito sa damage niya. Hindi rin siya pwedeng lagyan ng strap kasi masisira yung paint niya. So anyway, tapusin ko lang to. Hi there. Hey guys, tapos na kami dun sa loob. And ito yung aming load. Maliit lang siya, 15.2 ang high. And then 12 feet 8 lang yung wide niya. Lumabas na kami para hintayin namin yung aming pilot papuntang border ng Montana. So ganun lang siya. Ito nga pala, yan, nakita ko yan sa yard, sa Q-line. Sobrang putik, dumi, walang baterya, so hindi umandar. Di ba sinabi ko sa inyo, yan, ang worth niya ay $100 sa US, di ba? So, nagkaroon ako ng dalawa, pati doon sa kabila. Tinapon nila eh, hindi nila, basta nilang tinapon. Hindi, ako, pinalitan ko ng baterya, nilinis ko, di gumana. Di ba? So, okay na siya. Yes sir, pilot na lang. Dito, lumalabas masyado yung damage niya. Double check ko lang yung aking mga securement. Okay na siguro yan. Para sa akin okay na yun. Okay na yun sa akin. Okay, that's my pilot hanggang Sweetgrass. Sweetgrass is only 4 hours kilometers guys. 400 kilometers. So lapit lang. Alas 12 na dito ngayon dito sa Alberta. Around 5 o'clock nandun na siguro kami.
So guys, we are ngayon lang sinabi sa amin. So nandito na kami sa Milk River, Alberta. Malapit na kami sa border ng Sweetgrass, Montana. And now, ngayon lang na sinabi na overweight kami sa aming drive sa Alberta kasi umabot kami ng 18,000 sa akin ay 18,830 kilograms. So overweight siya. No? Meron kasing allowance sa permit. Sa 17,000 sa 34 na drive, pwede siyang ikuha ng sobra pa doon, pwede siyang ikuha ng permit. But doon sa permit na dapat hanggang doon lang ay over pa kami. So ang aming gagawin ngayon, ipi-flip namin yung aming neck kasi sa unahan merong timbangan and hindi kami sure if yung timbangan is bukas or sarado. So just to make it safe, flip. They want us to flip the I was trying to see if we're going to be able to get some weight up. magkasunod pala kami ng trailer nito. 1510 sa akin ay 1506. What happened? Oh! Dwayne. Hurt yourself. Dwayne. Have to help you lift it up. Dwayne, give me the hammer. Oh, here. The hammer. The backs. Scale is closed. Really? Yeah. Again, just test. Scale is closed. But he's obviously sitting here. Well, it's obviously there because he never. I was waiting to videotape Kiat, and the scale guy went south. We saw. He hasn't
sitting there right now. Sale is closed. Maybe he's just waiting for somebody. Well, God, you know, Marco just said maybe he's waiting. Yeah, maybe when we pull out here and on, Yeah. get in. Watch. Get out there. That would hurt your head. We just don't want any incidences. Where's that Marco? Wait, doing. Oh, he was just staring at it. Watch it. Oh, hey, I know. Huh? Hammer. Straighten that pin. Yeah. He was on holidays in France. And he said, Oh, there you go. Yeah. Okay. You end up getting more trucks than I know, Aaron. Don't preach to me. We've done good work for you. Representing you, right? Dwayne, don't go here. Oh, this is the problem now. Bakit ganito to? Umikot.
Go slam. And there you have it. And the neck falls off the trailer. That would be a bad thing. Okay, that's it, Dwayne. No need a rigger. Oh, You know you have to back under a little bit so it goes in. huh? Back a little bit. Which way does it have to go? Here. That's what. Okay. And I have to get back up. See this one? I have to. they like me. Probably because you got like really bright shirt. Oh, they like me. Right. Okay. Woo! Problema pa. Mabigat. Ito yung mabigat. Kailangan ng jeep. Papadala daw silang rigger to twist daw to dahil mabigat daw to siya. Kasi ang likod nito pagod man. So yung aming pilot wala na. Time off na sila tapos na. Babalik sila bukas ng umaga. So dito bukas ang ilalim. Bukas ang loob. So ang gusto lang mangyari, I think i-flip nila. Ito yung ilalagay sa unahan. Not sure kasi papadala sila ng rigger. Dito kasi ang weight dito, palibasa ito ay tri-axle, so 24,000 kilograms. So nag-weight lang siya ng 18,380 kilograms. So sagad na yan. Okay, 3 inches. Sagad na. Hindi na siya pwedeng i-atras kasi wala na kaming pwedeng paglagyan ng aming securement. Kung isasagad pa namin, sagad na siya. Ngayon, tinanggal namin yung clip. Okay. So naibaba ko na yung clip para mabawasan ang timbang sa drive. Ang problema naman ngayon, itong pin. Yung pin na yan. Ayaw siyang mabunot. Pag flip namin yan, pag hulog ko kanina, bukas yan. Bukas. Kaso lang, I don't know sinong si Dwayne yata nag-push nito kaya nag-lock na ulit siya. Ngayon, nung open siya kanina, ayaw siyang pumasok sa hole. Ang hirap. Kailangan siyang hanap ng konti. Yeah, hindi masalpak ang pin. So ngayon, hindi ko na siya mabunot ngayon ng pin para makapasok tong hole niya. Pagod. Kita nyo, dito pa lang sa RGN, no? Yung mga pagtanggal ng ganyan, nakakapagod. Ito yung ano niya, ito yung pangluwag niya dito. Yun yung nakaharang sa kanya. So ito yung ginagamit. Bigat yan. Para lumuwag siya, para sagad.
nga pumasok itong pin. Ngayon, ayaw naman siyang matanggal dito. Ayaw. Pati si Dwayne, yun din si Dwayne, flip din. So ang kailangan 7 axle. Kailangan isang jeep na I don't know kung anong plan nila. Nagkaka labo-labo na kasi kanina biniblame kami na dapat nagtimbang muna kayo. Paano makapagtimbang doon sa crossfield na aming kinargahan? Walang timbangan sa R3, walang cut scale sa R3, merong truck stop fuel lang, walang timbangan. May timbangan doon sa Balsac papuntang Edmonton, walang iikutan naman. So nagtimbang kami kanina sa Okotoks, sa Petropas. So meron kaming mga timbang, may nakuha kami. Ang ginawa ko, hindi ko nilista, pinicturan ko yung aking timbang by axle. Kasi hindi ba siya cut scale, kundi government scale. So pinicturan ko yung aking timbang, hindi ko lang siya sinulat, but pinicturan ko siya. So yun nga nangyari, overweight kami ng dapat 17,000 na ako. So nangyari ay 1,800 ang aking drive. 1,800 yung aking drive. Yung aking trailer ay okay lang, walang problema. Sa kanya naman 1,000 over siya ng 1,600 kilograms. So ibig sabihin mabigat to. 'Di ba? Itong side na to. Itong side na to ang mabigat. Kaya ang gusto yata lang mangyari, kasi nahingi sila ng picture kanina, na ito ang ilalagay doon sa unahan. Ito ang ilalagay sa unahan. And then yung sa unahan, yun ang ilalagay dito sa likod. I don't know. Na-delete na kami. Instead na makakatawid kami ngayon, wala. Ano ako ng plano nito? Tumukod yata siya eh. So, mahirap mahirap salpak kasi yung bakal, babang baba, hindi makapasok yung pin. Tumatama ng 1/8 or 1/3 ng bakal. So, I'll leave it like that tonight. Dami ng text and dispatch. Okay, leave it. We're cutting the pilot still morning. Wala na. Yeah, umalis na sila kanina pa. So, ano magagawa? Anyways, wala magagawa mga Jay. So, I'll see you guys bukas. I don't know kung paano to. Anong mayayari dito ngayon. Overweight sa Alberta, hindi rin kami mabigyan ng ibang permit sa US dahil too much, 1,000 kilograms, 1,800 kilograms yung aking over. E di pahinga, babayad sila ng waiting time ng course. Pag hindi nila binayaran, kagulo yan. So where is it? Fuck. I don't know, saan to siya? So paano mga choy? I'll see you bukas sa aking next na kung paano itong aking biyahe ngayon. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Pati sila alam yung sabi ng dispatch. Sabi ng aming taga-Argen.
Sabi niya kanina, you guys should have called from the scale. Now we have a bigger problems. You have to be 17,000 on drives. Yeah, we know that. 17,000 on drives. So paano namin malalaman? Paano namin makapagbigay ng weight sa pagload? Kasi walang timbangan dun eh. Kailangan pa namin tumakbo nung si Dwayne, pati yung pilot dun sa mga around Okotoks, 1 oras, mahigit, para makapagtimbang, di ba? Yan ang problema dyan sa highway na yan. Pag mag-load ka along the way dyan, unless kung papasok ka talaga sa loob ng Calgary dun sa Flying J, eh hindi naman kami permitted sa Flying J as a city, kundi sa around lang ng 201 ng Stony Trail. Ano magagawa? Bigger problems. It's not our problems. Ang tagal kasi nag-feedback ng permit kanina. Kung overweight kami, dapat hindi na kami tumakbo nung pagkabigay namin ng mga way namin. Hindi na kami agad tumakbo. Doon na lang kami sa Okotoks nagstay. Hindi na kami umabot dito sa Milk River na malapit na kami sa Sweetgrass, Montana. Doon na lang sana kami kung sinabi, oh, you guys are overweight, stay there. O din, tapos, di ba? Tapos sana. Nagsabi sila na, oh, you guys are overweight. Dito na kami sa Milk River, malapit na kami sa border. So problema ba namin yun? Hindi. Problema nila. Patulog-tulog sa pansitan yung permit. So ngayon, papadala sila ng crane. Problema nila yan. Anyway, that's all for today mga choy. Daghang salamat. Pasensya na, Sunday wala akong load. Sunday wala akong upload dahil just want to rest. Bumabawi ako ng pahinga ngayon. Okay, daghang salamat. I'll see you guys on my next video. Ugma. I don't know kung unsay mahitabo ugma. Abangan ninyo.